Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po yung magsisimula na sa ating nananisa. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagsalita kay Santa Maria, at siya ay naglilala ng Espiritu Santo. Mabagay ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Upod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak ng Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang aming pinagpapalagay. Paganap nawa sa akin na ang aming sumika mo. Ang bagay ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nagkawamuhan sa atin. Ang bagay ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami sa ina ng Diyos, na kami maging paminawang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasi halinawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayaman nilagay sa pamamagitan namin, ay nakilala namin ang pagkakawang tao
naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagkanyaya, mga kasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nagkalugod ka sa kanan ng Diyos Ama para ipapagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagdudulot ng kanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakapayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo kaundangan sa ina ng dating saklolo na iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabananang ikinakabit ng mga kaanib mong isibilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, ako si Esdras ay humingi na bulanin ang kasukutan at nalituon sa harapan ng Panginoon. Ganito ang ibinahin ko sa kanya: Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan namin suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaabot sa kasalanan. Dahil dito, kami ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niya mabihan, patayin, damuhin, at ibila sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyo may ilang matira sa amin at binigyan ng uwang sa lupain ito na inyong itinamon. Muli ninyo isinilay sa amin ang inyong panunod at binigyan kami ng pagkakataon makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin niya kami sa mahabang panahon, gayon may hindi ninyo kami binabayaan. Inupaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia. Kaya binigyan niya kami ng pagkakataon maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kami iwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sana mong tugunan na ating mong itutugon. Ang Diyos na walang hanggan, ating mo yung papulihan, tayo mo lahat. Ang Diyos na walang hanggan, ating mo yung papulihan. Diyos ay nagpaparusa na tagal ang haba. Kung tayo may naibig sa hukay masanda, muli hinahamon niya yung buhay. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggan, ating mo yung papulihan. Kayo, Israelita, papulihan ninyo ang Diyos
sa harap ng mga hindi na pinagtakunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggan, ating ngayong papulihan. Doon pinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay pagpuli ng bawat nilalang. Ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggan, ating ngayong papulihan. Pinagdusahan kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabaan kayo at muling ibabalik sa inyong makanan mula sa mga bansang umalitin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggan, ating ngayong papulihan. Talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan at mangumay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magpalayon ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggan, ating ngayong papulihan. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa anumang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya pumayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, kung ang lahat at makinig sa mulian. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabaya online at sa lahat na nasa abroad. Kasama kayo sa ating banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Naalala ko po, noong bata pa kami, noong elementary kami, hanggang high school yata, hindi kami pinapahawak ng pera.
ng aking mga magulang. Wala kaming bakong pera sa school. O, hindi kami binibigyan ng pera. Kapag pumapasok kami, ang dala namin, lunchbox. Uso pa naman eh. Uso pa ba ngayon yun? Yung mga bata kayo, nahihiyak pag may lunchbox, di ba? Nung kami nung may lunchbox at nandoon yung aming pagkain, no? Meron kami doon tinapay, sandwich para sa recess. Meron kami doon kanin para sa lunch. No? At meron pa kami tinapay ulit. Actually, dalawa yung tinapay. Kasi sa hapon, meron pa kami dahil maghapon ang aming klase. No? At madalas, gabi na kami nakakauwi. Meron din candy doon. No? Siyempre, pag bata, alam mo naman, di ba? Ibig sabihin, walang dahilan para kami ay bigyan pa ng pera. Kung gusto namin ng juice, meron kami Coleman. Gusto ko ba yung Coleman ngayon? Meron kami Coleman. Ngayon, water flask na. Yung mga noon, Coleman. Meron kami Coleman. Nandun ang juice. Pero tuwing Biyernes, inaabot ako ng gabi. Late afternoon na kami nakaka-uwi o nakakasakay ng school bus. Mga alas 6 na. Kasi meron pa akong practice ng sports ko. At tuwing Biyernes, yung mga ka-school bus ko, yung mga kasama ko sa school bus, laging nagsasabi sa driver ng school bus namin na dumaan sa fast food restaurant at mag-drive-thru. Yung mga, school bus ko, no? Kasi kanya-kanya kami mga eskwelahan, no? Lahat, exclusive. Pag babae, babae lang. Pag lalaki, lalaki lang. Kaya akala ko nung meron ng eskwelahan. Kaya nagulat ako, minsan napunta kami sa eskwelahan, public school, halo-halo. Palang eskwelahan, halo-halo. At yung dumatang kami sa fast food restaurant, wala akong pera. Wala akong pambili. Hindi ako makabili, yung mga ka-school bus ko, bumibili burger, french fries. At dahil tinuruan ako ng mga magulang na masama ang mainggit, hindi ako nakakaisip na mainggit. Kasi masama. Pero sa halip, ang ginagawa ko, tuwing Biyernes, hindi ko uubusin yung bakon ko na sandwich. Para meron pa akong kainin sa hapon. Hindi ko uubusin. Pero yung kuya ko, kuya ko kasi, medyo malaki siya yung kabataan niya, yung kabataan namin. Inuubos niya yung kanya. Siyempre, pagka kami nasa school bus, wala kaming kinakain, hahatian ko pa siya. Kaya ang kuya ko uubusin sa recess, uubusin sa merienda, tapos pag wala kinain, hihingi sa akin yun. Isang araw, habang ako ay nasa kantin, nakita ko yung mga ilang kong classmate nagbabalik ng bote ng soft drinks. Binabalik. May mga bote ng soft drinks na pinag-inuman na nasa mesa, ibinabalik nila. Pagtingin ko, saan nila dinadala? Nakita ko dinadala nila doon sa tindahan. At pag binalik nila yung bote, binibigyan sila ng 2 piso. Yung 2 piso. At mula no, natutunan ko na may paraan para magkapera. Yung mga pasosyal kong mga ibang classmate at mga ibang nag-aaral doon sa akin na ayaw magbalik ng bote. Yung pagkainom, ihiiwan lang sa mesa, yun, ibabalik namin at bawat bote may deposito pa ng 2 piso. Nakaranas na ba kayo ng kawalan? O nakakaranas ng kawalan? Ano po ang inyong naramdaman? Mga kapatid, ito ang nangyari kay Esdras sa ating unang pagbasa. Matapos niyang makita kung gaano kamakasalanan ang kanyang mga kababayan, ang kanyang lahi, siya'y nahiyak sa Diyos. Naglumuhod siya, nang gula-gulanin ang damit. Alam
Alam niyo bula-bulanin, di ba? Sira-sira ang damit, halos walang nagsuot. At siya'y nagdasal. Ang sabi niya, Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan namin, suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Walang maiharap si Ezra sa Diyos. Wala siyang mukhang maipakita, kundi ang kanilang kasalanan. Hindi ba? Kapag walang-wala ka, nahihiya ka bumarap. Ano ba? Kapag wala kang maipagmalaki, wala kang maiharap. Ito ang naging pakiramdam ni Esdras nung siya'y walang-wala. Walang-wala. Iba naman yung pakiramdam ni Esdras. Kasi ang pakiramdam niya, ang meron siya, kasalanan. Yun lang ang meron siya. At walang-wala siya na maiharap sa Diyos. Meron siya kahihiyan. Kayo ba? Ano kung meron kayong iharap sa Diyos? Ano? Kaya yung mga, dyan, no? Tingnan mo, yung marami, no? Ang dami-daming sasakyan, ang dami-daming pera, ano ba ihaharap sa Diyos? Kaya ba natin maiharap yan sa Diyos? Samantala, sa ating Ebanghelyo, karanasan naman ng kawalan ang nais ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad, nang minsan ipadala niya ang mga ito sa isang misyon. Ilan ang alagad ni Jesus? Ilan? Yan. Ang bilin niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkol, supot, tinapay, salapi o binisan. Huwag kayong magdala. Hindi ito para pahirapan ang kanyang mga alagad, kundi para turuan ang kanyang mga alagad. Noong isang linggo, natutunan natin na sa kabalian, mayroong matututunan. Tama? Nalala niyo ba yun? Diba? Mayroong matututunan sa kabalian. Kaya nga, kapag natuto ka sa iyong mali, hindi na yan kabalian. Ano yan? Aral. Ngayon naman, tinuturuan tayo ng pagbasa na sa kawalan, mayroong matututunan. Sa kawalan, mayroong matututunan. Tunay nga na sa kawalan ng mga alagad, ang nais ituro ni Jesus ay ang pag-asa nila sa Diyos. Umasa sa Diyos. Madalas ang tao takot mawalan. Tama ba? Kaya nga, hirap magbigay kasi ayaw mawalan. O, kapag pecha de peligro, anong ginagawa? Nangungutang. Kasi ayaw mawalan. Katatapos na ng isang relasyon, may kapalit na agad. Bakit? Ayaw mawalan. Pansinin natin, yung mga taong takot mawalan, nakadepende sa material. Pero nakakapagtaka, bakit ganun? Ang dami ng sasakyan, parang takot pa rin mawalan. Ang dami ng pera, namumurakot pa rin. Takot pa rin mawalan. Ano? Nag-iisip pa kayo? Naisip niyo ba yun? Ano tawag natin doon? Sakin, ganit. Kasi hindi naman sa wala ka eh. Meron yan eh. Pero takot ka lang mawalan. Kaya kahit kasamaan ginagawa, huwag kang mawalan. Mapunan lang ang kawalan. Kaya nga, nakakabilib ang mga tao na kayang sabihin,
sa awa ng Diyos, nakakaraos. Ibig sabihin, Diyos ang nagpupunan ng kakulangan. Nakakabilib yung nagsasabing, bahala na ang Diyos. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi kayang gawin ng sarili. Kaya bahala na ang Diyos. Sadya naman talaga, dumadating ang panahon ng kawalan. At dito pumapasok ang Diyos para tayo ay panagutan. Dumarating ang kawalan, pero mayroong Diyos na tayo ay pananagutan. Pero, iba yung nawalan ka dahil nagwaldas ka. Ito. Ano ba? Nawalan kayo kasi nagwaldas? O nawalan kayo dahil gano'n, minsan talaga nawawalan. Iba yun kasi hindi Diyos ang mananagutan. Sino? Ikaw. Ikaw ang nagwaldas eh. Pananagutan mo yan. Ang totoo, yung mga alagad ni Jesus, hindi sila wala. Hindi. Meron. Ano meron sila? Kapangyarihang magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Binigyan sila ng Diyos. Pero, nakatuon lang tayo lagi sa kung ano yung wala. Tingnan mo kung meron at ikaw ay magkakaroon. Mga kapatid, mayroong matututunan sa kawalan. At hindi ito isang pahirap o pasakit na karanasan. Maaari ito isang aral o pagsasanay na umasa sa Diyos na tayo ay Kanyang pananagutan. Amen? Amen. Amen. Tumayo ang lahat. Inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maglingkod na magpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong kapani-paniwalang mga saksi. Sa bawat panalangin aming sasabihin, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan, naway patuloy na magbiyaya at magsubo ng mga misyonero o pamipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano, naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katami-taming pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalwa ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao, naway magpunyig sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging
iyong mga saksi. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kami mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamamagitan ng pagsaksi nito sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pumupunta. Tumayong lang. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay karugan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng dalaan. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mo maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Maria, ina ng dating saklolo, kami ay maalam na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Malapit na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na ina ng dating saklolo. Pinarapat mong siya'y itampo bilang inang nagduwal sa pangakong manlulubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupko. Sa krus, inihabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Maria nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakit mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo ay sasabi kapag itinampok ang iyong anak sa daigdig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang bumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad,
at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebog niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo rin bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin kayo ng pag-alaala sa pagkamatayan muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang minapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Kanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pag-inabating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipangayag natin ng lakas loob.
Ibig namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabihan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Puno na lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang ay gagawin na ako. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo, Amen. Kristo, 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 ang katawan ni 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 Kristo. Tumingong lang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay
buhay ay dumadalangin sa tulong ni Maria, ina ng laging saklolo. Ang mabuting balita ay maigaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayin taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.